Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, wag po natin damhin ang init, kundi damhin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga po ito, ako po ang natalaga na magpapacilitator sa harapan nyo. Kaya po, damhin po natin ang bawat nagbabahagi dito. Huwag po natin tingnan yung kanilang katahong, kundi yung mga binabahagi po nila para po tayo makakuha at makapulot ng magaganda na maisa sa buhay po natin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito, ang pagsasalu-saluhan po nating tema ay ang pagsilang sa Espiritu Santo. Ano na nga po ba ang naging dulot nito sa atin? Halimbawa po, sa dati nyo pong buhay, opo, kilala nyo po ang Panginoon, subalit hindi nyo po alam na buhay siya, nakikita at nasisilayan niya po ang bawat gawa natin dito, na nakala po natin tama, pero mali na po pala sa Panginoon. Na pag nakakasakit po tayo ng kapwa natin, tuwan-tuwa pa po tayo. Pero po nung nakilala natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang ginagamit ang ating pong minamahal na Apo Kunching, natutunan natin, sinabuhay, nilagay sa puso't isip para po makamtan natin ang tunay at kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa umaga pong ito, sino nga po ba tayo? Ang lahat po ay pahiram ng Diyos sa atin. Kaya lagi po natin damhin ang Panginoon, lagi po tayong magbigay ng magagandang halimbawa para sa ating kapwa na lagi po tayong tumutungo sa dakong ito. Magbigay tayo po yung maging halimbawa, tayo po yung maging ilaw para sa kanila. Ang lahat po na yun ay pahiram lang ng ating Panginoon sa atin. Kaya una ko pong tatawagin sa inyo upang magbigay po ng kapahayagan at alayan po tayo ng awit ay ang ating pong kapatid na si Mirna Andrada. Muli po, dakilang Ama, walang hanggan po ang papuri at pasasalamat na sa bawat araw ay binabalik ko sa iyo. 10 ng mga kapatid ko na naririto, nawa po, Ama, sa bawat araw, pagharian mo po kaming ganap. Salamat po sa tuwina hindi ka nawawalay sa aming mga damdamin, patuloy mo kaming dinadama at patuloy mo kaming pinahihintulutan na gamitin sa iyong gawaing pangkabanalan, maging kabahagi sa karampot na maya-alay. Hinihiling namin sa iyo, Ama, nawa ito po ay makapagdulot na higit pang ikting ng pananampalataya at pagkilala namin sa iyo, Ama. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hello! Hi! Napakaganda po ng tema na kaloob ng Ama sa ating kapatid na Melissa. Ang ganda po ng tema. 2 beses po tayo isinilang Amen po ba? Isinilang tayo bilang sangkatauhan sa pamamagitan ng instrumento bilang ating mga magulang. At muli, nang makilala nga natin ang ating Panginoon, isinilang muli tayo sa Kanyang banal na Espiritu. Kay ganda po ng katanungan, ano po ang naging dulot? Kapraso lang po, mga kapatid. Sa ganang akin po, napakalaki po ng naging dulot ng muling isilang ako sa Kanyang banal na Espiritu. Na ang dating walang pag-asa, ang dating laging dinadama ay ang kabiguan, ang mga sakit na nararanasan, laging dinarama ang kakulangan sa buhay, laging nararamdaman ang pagdaramdam. Subalit, nang muli nga pong isilang sa Kanyang banal na Espiritu, gaya nga po ng naipahayag kahapon, tong araw po ng linggo ay 9 na taon na po kami bilang hinirang ng ating Panginoon. Mapalad na napabilang sa Kanyang mga hinirang. Napakasarap po ng dulot niya. Sa pagsilang muli sa Espiritu, binigyan niya ng katatagan, binigyan niya ng pag-asa, niloob niyang
matutong tumanggap ng anumang mga pagdalisay o mga pagsubok man sa buhay na siyang nagiging daan upang higit na maging matatag at higit na makilalang ang Diyos ay buhay. Napakasarap pong magbahagi, subalit batid ko po na napakaraming nakatala sa talaan ng ating kapatid sa araw na ito mula sa Ama. Kaya po, karampot man ang naibahagi, batid ko po na ito ay kinapulutan ng aral. Kanina pong tinawag ako ng anak na Melissa, hindi ko po maunawaan ang damdamin ko. Nag-aagaw sapagkat narito po ang isang anak na malapit nang umalis at mithing-mithi rin po niyang makapag-alay sa Panginoon. Either magbahagi siya o umawit, subalit bilang itinalaga, aawit na ako anak at angkinin mo, luluubin ng Ama na tawagin kanya upang bago ka lumipad o humayo kung saang dako'y maalayan mo ang ating Panginoon. Sino nga po ba ako at sino nga po ba tayo upang tanggihan natin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob na sa bawat araw binibigyan niya tayo ng pag-asa at pananabik na patuloy nating marinig ang kanyang mga banal na aral sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan bilang ating minamahal na Apo Kunching, na kung hindi natin mapapakinggan ang kanyang salita, parang hindi natin maramdaman na muli tayong isinilang. Sino ako? Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Hindi ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang sa iyong banal na Espiritu amang mahal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyan halaga. Ang buhay ko handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang sa iyong banal na Espiritu amang mahal. Sinong may pag-ibig, sinong
nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino? Sino? Sino nga ako? Maraming salamat po, Ama. Sino nga po ba kaming mga anak mo kung di mo muling isinilang sa iyong banal na Espiritu? Di ka makikilalang totoo na buhay ka dito sa mundo. Amen. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kundi naman po natin, ang bawat liriko ng kanya pong inawit ay tumagos na po sa ating puso't kaisipan at gumaling na po kung ano man ang karamdaman ng ating dinadala. Buhay po ba ang Diyos? Binabati ko po, hello to all the viewer to internet. Keep watching. God bless you all. Ang susunod po na tatawagin ko po ay si kapatid na Rhea Tarok. Atin po siyang palakpakan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Papuri po at pasalamat ay binabalik ko sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kumusta po kayo lahat? Di po ba buhay ang Diyos? Sa unang buhay ko po, marami pong kabiguan. Ngunit nung marating po ako sa Apo Divine, dito sa Dambana, ay pag-asa po ang binigay sa akin pati na sa aming pamilya. Noon po ay ligo po ako sa pagpunta sa ibang bansa. At sa pagpunta ko po ron ay may nakilala po ako. Minahal po niya ako at minahal ko rin siya, ngunit hindi po naloob na kami magkatuluyan. Sumakabilang buhay na po siya. Ngunit dito po sa Apo Divine, sa pamagitan po ng tatay ko, tsaka ang tatay ko po may kasamahan po na naglingkod dito, isa rin pong CAPS. Siya po naging dahilan, kaya muli po ninakilala po ako at kami po'y nagkatuluyan. Mabait po siya, masipag at maalalahanin. Nagbunga po iyon at ang bunga po iyon ay isa pong bibong-bibo po na aming anak. Nag-isang taon na po siya. Subalit, minsan nung isang araw, pumunta po kami dito sa Dambana at
nagkaroon po siya ng karamdaman. Idinulog po namin siya kay Apo. Ang sabi po ni Apo, medyo maiksi daw po yung isang paa niya, sabi po ni Apo. At magtiyaga raw po kami pumunta rito at hawak po ng nanay ko nung itinulog po namin ng anak ko po na babae. Narinig po niya na ang sabi ni Apo magbata kami hanggang 9 na araw bago makarating yun ay gagaling daw po ang aking anak. At nung Sabado po kami dumulog, pagkatapos po nun Biyernes po, June 20 po ang kaarawan niya. Kaya po, napakabuti po ng Ama. Magaling na po ang anak ko. Nag-birthday po siya ng 20, Biyernes, bago po yun, Huwebes po. Sinabi po ng Apo, na mahal na Apo Conching na magaling na daw po ang anak ko. May tugon po na ugat na may karamdaman po, tugon po sa ugat niya sa singit po. Ngayon po, magaling na po ang anak ko. Inaangkin ko na po iyon. Subalit, may karamdaman po ngayon, may konti sinat, pati na po ang aking asawa. Pero inaangkin ko na po ang kanilang kagalingan. Pagkatapos po nun nais ko pong umahawit para sa Ama kahit maiksi lang po. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, Jesus is beautiful. Things of my life carefully touching me, causing my eyes to see Jesus is beautiful. Things of my life. Kaya buti po ng Ama. Mapagaling po ang Ama. Ako po'y kinalingan niya sa dating buhay ko. Puro po kabiguan, makarating sa ibang bansa, tapos mga bigong pangarap. Pero nung dumating po dito sa ating dambana, ay puno po ng pag-asa ang dulot niya, kapayapaan na dati hindi payapa ang kalooban sa mga pagsubok na dumatal. Dati rin po nagkasakit ang tatay ko. Nandun po ako sa ate ko noon. Sa ibang bansa, sinamahan po siya sa panganak niya. At nalaman ko po na dito ay pumunta at nagpagamot po ang tatay ko. Nung malaman ko po iyon, damandam ako po na kay gaan po ng pakiramdam. Gumaling po dito ang tatay ko. At sa lahat po ng pagsubok na dumating sa buhay, ang Apo Conching po ang naging daan. Ang mahal na Apo Conching naging daan sa payapa upang mapayapa ang aking kalooban. Ang litong-litong kaisipan. Dito alam ko na ang mga pangarap ko'y, ang pagdating ko rito'y, alam ko na ang mga pangarap ko'y, ang pag-asa at pangarap ko'y natupad na sa pagdating ko lang dito sa ating dambana.
kay buti po ng Ama, pinayapa po niya ang aking kalooban. At siya lang po ang inaasahan namin sa pagtanggap po ng Apo Conching sa kanyang paggagamot na dinadaluyan po ng ating banal na Espiritu. Pag-asa po ang binigay sa amin. Niloob po niya ang mga pangarap namin ay natupad. Siya po ang inaasahan namin lagi ngayon. Yun lang po. Maraming po salamat. Maraming salamat po kapatid, mapalad ka. Napunta ka sa dakong ito. Andito ang kapayapaan, kagalakan, at kung ano man ang bumabagabag sa iyong kaisipan. Buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi sa umagang ito ay ating pong palakpakan si kapatid na Marie de la Cruz. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Bawat nagbabahagi po, namnamin po natin ang kanilang ibinabahagi sapagkat dito ay may mapupulot kayong aral sa inyong buhay. Hindi man konektado ngayon pero sa darating na panahon, malalaman nyo na may kaugnayan at noon malalaman nyo na kung paano paglabanan ang bawat problema. Amen po ba? Palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid kung paano nga ba tayo isinilang sa Espiritu at ano na nga ba ang nabago sa atin. Sa salita pa lang na pagtanggap natin o pagsilang natin sa Espiritu, kung paano nga sa dati nating buhay wala tayong pakialam sa bawat nagaganap sa atin. Amen po ba? Sapagkat may sarili tayong kalakasan, may sarili tayong sa palagay natin ay kaisipan na kaya natin ang lahat ng bagay sapagkat dinadaan natin to sa ating mga pangarap, sa ating mga gusto, sa ating mga kakayahan, sa ating mga natapos o sa ating kalalagayan sa buhay. Subalit napakadakila at napakabait ng Panginoon sapagkat pinahintulutan niya na manahan tayo minsan sa ating mga ginagawa na hindi natin alam yung pala ang nagdudulot ng pagkakasala sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa dating buhay po nang hindi pa ako nadako dito, siyempre bilang isang nilalang, marami kang pangarap sa buhay sapagkat may tinapos ka, maganda ang pinagtapusan mo, nakapagtrabaho ka. Pakiramdam ko sa sarili ko, kaya ko ang mga bagay na iniisip ko, gusto ko nito, gusto ko nun. Subalit, mabuti ang Panginoon sapagkat pinagkaloob niya sa akin. Pero hindi ko pala alam minsan, yung mga bagay na yon, iyon ang magdudulot ng pagkakasala. Amen? Palakpakan po uli natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat dahil sa aking kapabayaan sa aking sarili, trabaho, minsan pinagpupusan na pala yung likod ko, baliwala tapos malinigo. Yun pala ang nagdudulot na naunti-unti ng aking karamdaman. Doon ako nagsakit at iyon ang ginawang kaparaanan o pinahintulutan ng Panginoon na maging pagdalisay sa akin sapagkat yung pala magpapakilala na siya sa akin sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Nung nadako ako dito sapagkat mula pagkabata ko hindi ako napapasok ng ospital sapagkat alam naman natin ang mga bata nung mga kapanahunan ko, haplusin lang ng magulang at bilan lang ng isang soft drinks at isang biskwit, magaling na. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat din magkakasakit ako, sabihin ko lang sa nanay ko, Inang, bili mo lang ako ng isang royal at isang biskwit, magaling na ako. Pag nakakain na po ako noon, magaling na ako. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Subalit ngayon, ang dami-daming kailangan hindi ka pa gumagaling. Yun lang, yung tinatawag po ba na touch with care ng magulang. Mahaplos ka lang po ba parang pakiramdam mo, magaling ka na. Naramdaman niyo po ba yan? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganun po. Subalit nga po, wala nang hihipo sa akin sapagkat
yumao na po ang aking magulang. At iyon ang naging sanhi ng aking karamdaman sapagkat sobra kong dinibdib sapagkat ang nanay ko noon ay parang best friend ko. Lahat ng nangyayari sa akin sa trabaho, lahat, halos siya ang nakakaalam sapagkat kahit may asawa na ako noon, bahay, trabaho, yun lang po. Wala akong pag linggo, banding, ganyan. Subalit nga nang namatay ang nanay ko, yun ang nagsanhi, nagdulot ng kalungkutan sa akin at naging sa trabaho. Parang nagpabaya na ako sa aking sarili, pinagpupusan ako hanggang nagkasakit ako. Nung nagkasakit ako, sumakit ng buong katawan ko, nagpunta ako sa ospital, sa isang kilalang ospital. Subalit, sabi nga ng Panginoon, kung itatakda ng gumaling ka dun sa dako na yung kahit saan gagaling ka. Subalit kung hindi niya papahintulutan, wala pa rin mangyayari. Amen po ba? Purihin ng Panginoon, hindi ako gumaling sa dakong iyon sapagkat dito pala ako gagaling sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay. Kaya po, September 22, 2005, dito ako nadako. Unang kita ko pa lamang sa mahal na Apo Conching, nang tinawag niya ako, nag-spark na ang kanyang mga mata at doon ay kumislot na ang aking puso na may kakaiba akong naramdaman. Amen po ba? Na love at first sight ako kay Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung ano yung mga naramdaman nyo nung una kayong dumako dito sa pamamagitan ng isang sulyap ni Apo Conching, ganun din po ang nadama ko sa aking buhay. At iyon ang nagbalik ng sigla sa aking puso. At buhat no, nung pagkaharap ko si Apo Conching, nag-eye to eye contact kami at sinabi niya sa akin, naniniwala ka ba sa pamamagitan ng 9 na araw na pagbabanyos mo ay gagaling ka? Wala pong kagatol-gatol. Sabi ko, opo. Sabi ko pong ganyan. Hindi ko pa kilala na dinadaluyan siya ng Espiritu. Ang kilala ko lang ay nanggagamot. Amen po ba? Subalit, sa sobrang excited ko nga po nung makilala ko na ang banal na Espiritu na eye-to-eye contact, nakalimutan ko yung gamot na ilalaga ako sa sobrang excited ko. Pagkatapos pa, bumalik uli ako sa dakong ito upang kunin nga kung ano yung gagamitin ko. Subalit, binigay nga po ni Cecil. Maaga pa lang po kinabukasan, nandito na ako kasi gusto ko marinig nga yung mensahe. Pagka naghahaplos nun, madalang po, minsan dumadatal po ang Espiritu, umaawit po. Hanggang araw-araw, naging addict na po ako. Addict na ako na gusto ko laging narito na parang ang sigla-sigla ng puso ko pag naririnig ko ang pag-awit ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Yun po pala, yun ko po napatunayan sa dako na ito na ang salita ng Diyos ay buhay. Sapagkat sa pamagitan ng salita niya, tumatago sa puso natin. Meron tayong galak na hindi natin maipaliwanag. Yun po pala, tinatanggap na natin ang Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakasarap po ng buhay natin kung ginamit man ang ating karamdaman o kung anumang problema para nadako tayo sa dakong ito. Yung po pala may nakahandang kagalakan sa atin. Yung pala ang pagpapakilala ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching kung paano niya tayo ililigtas. Amen po. Kaya po iyon, buhat po noong 2005 hanggang sa ngayon po, purihin ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Hindi na po ako. Wala na po yung karamdaman ko sapagkat kung hindi po, bypass operation ako sa heart. Yun po ang karamdaman ko. Subalit napakabait ng Panginoon. Eto ngayon ako, malakas. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, doon ko po napagnilayan sa aking sarili na pag ang Espiritu ay tinanggap mo at nagpakilala na sa iyo, huwag niyo nang pahintulutang mawalay pa kayo sapagkat napakahirap po pala ang ligaw sa Espiritu. Sapagkat kung iyong sa sarili mo lamang ikaw mananahan, walang direksyon ng buhay natin. Lagi tayong may lumbay, kahit may financial tayo, may parang laging may kulang sa ating buhay. Nararanasan niyo po ba yon? Sapagkat minsan kahit kumakain ka na ng masarap, may time na nag-iisip ka, ano bang kulang sa akin para bang malungkot ako? Nung pala, kulang sa akin ang Panginoon ng mga panahon na yon. Subalit ngayon, hindi man ganon, maliit man o malaki ang natatanggap ko, nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat may kapayapaan ako. Yun ang kahalagahan ng Espiritu na tinanggap ko mula sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Yun po ang napala ko sa dakong ito. Nagkaroon ako ng kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, kagalakan. Higit sa lahat, ang kagalingan ng Espiritu ng aking kaluluwa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid,
Hindi man natin nakakamtan pa kung ano hinihiling natin sa ating Panginoon, subalit magbata lamang tayo. Huwag natin siyang questionin kung bakit hindi pa natin nakakamtan, kundi lagi natin sa tuwin na ang tatanungin ay ating sarili, ano pa ba ang marapat nating gawin o baguhin sa atin. Baka mayroon pa tayong hindi na isusuko kaya hindi pa natin nakakamtan. Subalit pagka naibigay na natin, naisuko natin, mararamdaman nyo payapa ang kalooban nyo. Kahit nagagalit kayo, sa nguso lang, wala sa puso. Iyon po ang palatandaan na nakalaya na kayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At higit sa lahat po, yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Yun ang pinaka-importante sapagkat tuwing lalabas ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo, ibinibigay sa atin ang pag-ibig, kapayapaan. Kaya wala man tayong salapi, meron man, pag-ibig ang pinaka-importante. Pag iyon ang naibigay mo sa kapwa mo, tiyak, napakaligaya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, purihin at dakilain, iyon po ang nabago sa akin nang tinanggap ko ang Espiritu, nang isinilang muli ako sa Espiritu. Kaya po, salamat sa aking mga magulang, bagamat wala na, subalit napalaki nila kami na may takot sa Panginoon, bagamat hindi nila nakilalang ganito ang ating Panginoon, pero batid ko na naging mabuti sila sa amin. Kaya pinupurit, pinasasalamatan ko ang ating Diyos na buhay. Salamat kay Apo Kunching sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo sa dakong ito. Hindi ko nakilala ang Diyos, na Diyos pala ay buhay, na pwede mong makaniig sa pamagitan ng Espiritu, pwede mo siyang makausap. Sapagkat sa dating buhay, hindi natin lang gasgas na ang tuhod nating kadadasal, wala pa tayong kasagutan. Subalit ngayon, iniisip mo pa lang, pag dumako ka sa lugar na ito, answer prayer ka na. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, purihin at dakilain ang ating Panginoon. At pinili niya ang dakong ito, pinili niya ang ating mahal na Apo Kunching upang datalan o daluyan ng kanyang Espiritu upang maibigay sa atin ang magandang balita. Kaya nagpapasalamat ako sa kanyang buong pamilya, higit lalo kay Apo Kunching sa pagbabata niya sa mga tao, sa atin, sapagkat sa dami ng mga problemang kanyang nilulutas, andyan pa rin siya, patuloy na nakatindig dahil sa pagmamahal niya sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ano nga po ba ang hindi natin matututunan sa dakong ito? Nandito na po ang lahat, kaya tayo po ay damhin, isabuhay, ilagay sa puso't isip upang tayo po ay tularan ng ating kapwa sa isip, sa salita at sa gawa. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, aking po tatawagan si Mami Maris. Purihin, dakilain ka, Ama, sa araw na ito na pinagkaloob mo muli upang maghayag ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Kunching na sa amin ay ginamit mo upang matutunan namin yung kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, salamat sa Ama, salamat sa inyong lahat. San Juan po ngayon, ano po? Alam niyo po, nagkumahog po ako makapagbahagi upang bigyan ng kaukulang karampot lang nakapahayagan ang pagsilang sa Espiritu. Ano ang dulot nito sa akin? Napakahalaga, mga kapatid, sapagkat batid nating lahat ng tayo bininyagan mula pagkabata ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Espiritu yung natanggap na natin. Amen po ba yun? Subalit, sa katotohanan lang, sa ganung kaparaanan, lumaki po tayo na hindi natin alam kung ano yung Espiritu. Amen? At salamat sa Ama, sa aking kawalang kamuwangan sa unang buhay. Heto po ako ngayon sa inyong harapan, bagong silang sa Espiritu, at nakita ko po ang kaibahan, ang sarap, ang saya, kapag ikaw ay sinilang muli sa Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yan po, mga kapatid, na sabi ko nga, bago ko makalimutan, kaarawan ngayon ng aking matalik na kaibigan sa Maynila. Siya po ay itinuturing ko po na kapatid ko sa Espiritu. Nasabi ko nga, yan yung mga benepisyo nang ako'y isilang sa Espiritu. Lahat ng kaukulan na hindi ko nakamtan sa una kong buhay ay ibinigay lahat sa akin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mula sa mga bagay, kaukulan sa mga pangangailangan, hanggang sa mga tao na inangkop po niya sa aking puso. Salamat sa Ama, sapagkat ang mga taong ibinigay po niya sa akin sa mundo ng tao, na ngayon ay kasama ko po, hindi man sila tumutungo.
Subalit naunawaan po nila ang aking paglilingkod. Kaagapay ko po sila sa bawat pangangailangan ko na upang makatupad sa ating Panginoon, sapagkat yun po ang kaukulan na kapag ikaw ay sinilang sa Espiritu at may katungkulan ka sa ating Panginoon na dapat tumupad, may iaangkop din na tao ang Panginoon upang ang marapat mong tupdin para sa Kanya ay hindi ka mahirapan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, paano ko ito nasumpungan at paano ko naramdaman? Hindi pagdakakaraka-raka ng ako ay tumungtong sa dako, ito naramdam mo kaagad na ako'y nabago na. Hindi pagdakakaraka-raka na idinampi ang kamay ng ating mahal na Apo Kunching na hinira akong alagad, natanggap ko nang nagbago ako. Hindi. Unti-unti po, gradual. Sapagkat hindi pagdakakaraka-rakay, masusuri mo ang sarili mo na nagbago ka. Sapagkat sa bawat pakikinig ng salita at sa bawat pag-uwi mo ng tahanan, kapag ini-evaluate mo lahat, maki-check mo kung ano yung nagbago sa'yo at hindi pa nagbabago sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Sulong gawin niyo po at mararamdaman niyo po yan. At ngayon ko po na i-claim, talaga pong ang pagsilang po sa akin, sa panahon ng Espiritu, panibagong pagsilang sa akin ay akin na po naramdaman. Bakit po? Yung dating mainisin, magagalitin, wala na. Yung dating madamot, wala na rin. Hindi ko pinupuri ang aking sarili, subalit yun po yung natutunan ko sa banal na Espiritu na alam ko po na hindi ako tumutupad, kundi ang Diyos na humirang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At kaya po pala ganon, sapagkat yun po yung kalooban ng ating Panginoon. Bawat isa po na tumutungo sa dahong ito, mararamdaman nyo po, hambing sa hain po, ang aking kaibigan na kapatid ko na po sa Espiritu, siya po ay masasambit ko po sa inyo na hindi nyo man siya nasisilayan, subalit nakatungo na siya sa dahong ito, higit pa sa isang kapatid ang damdamin ko po, sapagkat nakita ko po ang hiwaga ng Diyos kung paano po silang ginagamit para sa akin, na hindi ka man magsambit, subalit idinadaan sa panaginip, pinadadama sa isip, pinadadama sa puso. Kaya yan po ang sekreto ko bakit hindi ako nahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat mayroon po akong mga anghel, inaamin ko po sa inyo, may mga anghel akong sugo ng ating Panginoon upang sa aking pagtupad ay wag akong mahirapan. Subalit lahat po ng anghel na yun ay naging pundasyon, hindi po sa dahong ito, kundi sa unang buhay ko. Kung paano pong ang kaukulang karampot na karunungan na binahagi ng Ama, lahat na nagpakatotoo, lahat ng nanahan, ay gayon din po ay kasama ko hanggang sa ngayon. Nasabi ko nga, ang pagsilang sa Espiritu ay mararamdaman mo lahat ng benepisyo ni God. Amen po ba yun? At sa madaling salita po, ang pagsilang sa Espiritu ay hindi mo mabibili sa kung saan. Na kapag gusto mo na, magbabago ako bukas, hindi ka agad pagdakay magaganap yung bukas. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kundi sa dakong ito, kung kayo po ay magsusuri at makikinig sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, salamat sa Ama. May isang Apo Kunching ako natagpuan sa dakong ito na nagpabago ng lahat ng ikot ng aking mundo. Kung noon, ang boss ko ay ang sarili ko, sabi nga ni Mami Beth, ngayon po may sarili na akong boss. Ang kataas-taasan na bawat atas niya, bawat mithiin niya, hindi ko man kayanin, subalit nakakaya niya sapagkat kasama ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po mga kapatid. At sa panibagong pagsilang na ito ng aking buhay, hindi po ako mangangako, subalit sa tuwin ay minimithi at hinihiling ko sa Diyos na wag na niya ako iwanan. Sa tuwin na ay hinihingi ko ang pandama sa Diyos na siya ang maghari sa akin upang makatupad ako sa marapat at maibalik ko sa Kanya ang papuri at pasasalamat sa napakasarap na buhay na kaloob niya sa akin. Maaaring sambitin nyo, ano kaya yung sarap na sinasabi ni kapatid na Marisa? Wala kayong makikitang material sa aking harapan. Wala rin kayong makikita na kahit na ano. Subalit, ang baguhin ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ang ugali mo, ang pandama mo, ang isip mo, ang buong mong pagkatao ay napakasarap damhin sa bawat araw at marami ang nagbibinipisyo. Amen po ba yun? Hindi lang po ako, maging ang kapatid ko, nais ko lang pong ibahagi sa inyo, ang kapatid ko po sa Laman, kasama ko po siya nung Saturday, na hindi ko alam na meron pala siya nararamdaman. May scoliosis po siya sa right hand, dito po sa likod. Kaya itong right hand niya, hindi na niya maigalaw, pero hindi siya nagsasabi sa akin. Ang sabi ko lang sa kanya, tara na, sama ka. Sabi ko, may gawain kami sa gabi. Alam niyo po, minithi ko po, sabi ko, kasi uuwi na po kami, sabi ko, umano ka na kaya sa mahal na Apo, pumila ka na, kayo ni Tin. At
may mararamdaman ka. Alam niyo po, purihin, dakilain ng Ama. Sabi po sa akin, aking kapatid, para daw po siyang nahimatay ng sandali nang ipinatong po ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo ang kanyang palad at 2 beses daw po hinaplos yung kanan niyang braso. Kaya nung umuwi po siya, iyak siya ng iyak at inaasahan po niya na ang galak ay ibibigay ng ating Panginoon sapagkat may mga nag-aaral pa po siyang anak kaya hindi nakatungo muli. Alam niyo po, ang hiwaga po ng Ama, pagmulat ng kanyang mata, sabi niya, anong nangyari sa akin? Wala na akong nararamdaman sa kanang bahagi ng aking kamay. Kaya pala, yun ang hinihila sa akin ng mahal na Apo at nang hinalikan ko po siya sa kanyang palad at ako bumigay na daw po siya talaga na yumakap at umiyak. Pakiramdam daw po niya ay para siyang papel na nahimatay na hindi na niya alam. Ang naaamoy daw po niya ay ang pabango ng ating Panginoon na naaamoy po ninyo sa mga rebulto na inyong naaamoy. Yun po yung amoy na napakabango ang kanyang nalanghap. Mga kapatid, yan po ay isa sa mga benepisyo kung paano akong isinilang sa Espiritu. Hindi man tuwirang nasisilayan ng mga kapatid ko, subalit wala pa akong problema sa mga kapatid ko. Hindi ko madama na laban sila. Kung hindi man sila tumutungo, hindi ko sila binibigyan sa inyong depensa. Subalit na-prove ko na ang mga kapatid ko sa laman, kapag may tumutungo sa bahay nila, halimbawa ibang sekta, at ganito, inuulatan sila. Salamat sa Ama, pinagmamalaki po nila sa Apo Kunching. Pinagmamalaki po nila ang pinaglilingkuran ko, ang Ama sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na sa dakong ito, ang benepisyo ng banal na Espiritu ay aking natamo. At ang kapatid ko naman po sa ibayong dagat, may mga karamdaman doon na hindi mapagaling ng siyensya. Medtech po yun. Ibinibigay din po ang phone number at ibinibigay po yung ating website upang makapanood po sila ng salita. At yung kapatid kong pumunta dito, isa rin po yun, malayo man sila, salamat sa Ama, na ihahasik po nila yung kaukulan na sa hindi nila nakikita dahil sa benepisyo at nakamtan ko. At yung pagbabago ibinigay sa akin ng Diyos, nakakadama hindi lamang ang mga minamahal mo, kundi ang sa palibot mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ang iwanan ko sa inyo. Masarap mamuhay sa piling na Espiritong Banal. Kamtin nyo po, andyan na po sa mga katawan ninyo, kailangan nyo lang ipalinang sa totoong lumilinang. Amen po ba yun? Nasa katawan nyo na, nakapasok na siya. Subalit, hindi lang po natin matarok sapagkat wala tayong nakakausap na makapagpapaliwanag kung ano yung dapat mong gawin upang umugnay ng kaukulang malalim ang Espiritu sa pamamagitan ng pagkatao mo. Andito po ang ating mahal na Apo Kunching, araw-araw ay naghasik, araw-araw ay nagbibigay na siya po yung maintenance na pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba yun? Upang ang Espiritu ng ating Ama na ibinahagi sa atin ay sa tuwin ay mabuhay at hindi ito mawalay kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? At mamaya po, may karampot po na hain. Sabi ko, parang ako nang may birthday. Sabi ko sa kaibigan ko, ibabahagi na lang kita sapagkat ang pinasilay po sa akin ay tinapay na may kaputian na habang ang ating mahal na Apo ay puspos na Espiritu nung nakaraang linggo, puspos ang pagbabahagi po, pinakikita po yun sa akin, anak, ito ang handog mo upang sa pamamagitan ng haing ito ay mahalin tulad sila sa kalinisan ng kanilang buong pagkatao. At ang lambot nito ay maging malambot ang kanilang puso at maging maalsa ang kanilang pananampalataya upang malasahan nila yung palaman po noon, upang malasahan po nila ang kaukulang bahagi ng Diyos kung gaano siya kasarap kapiling kapag nasa iyong katawan. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, sa piling ng Espiritong Banal, mabuhay po tayo at kamtin po natin ang benepisyo ng ating Panginoon sapagkat wala siya ibang extension dito sa lupa kundi tayo. Hindi hayop, hindi kahoy, hindi bato, hindi lupa. Hindi kung anuman, kundi tayo ang extension ni God. Kaya nawa po lahat na nakatanggap at tuwirang nakadadama sa bahagi ng Espiritu ay kumilos at gumalaw upang ang bahagi ng ating Panginoon na hindi maputol, hindi mawala, hindi malimutan, bagos sa bawat araw ay hahanap-hanapin ng sinuman. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Kung walang ginamit na Apo Kunching, nasaan po tayo ngayon? Wala tayo dito, di natin malalaman ang tama at mali. Buhay po ba ang Diyos? Muli po, tatawag po ako ng isang magbabahagi din po sa umagang ito, si kapatid na Lorna Simbulan. Palakpakan po natin siya. Dakilang Ama, papuri at pasasalamat po ang handog ng aking puso.
Naway patnubayan niyo po ako sa pagbabahaging ito nang magkaroon po at magsilbi pong inspirasyon sa lahat ng mga kapatid kong makakarinig. Idadal niyo po sa akin ang marapat at kalooban po ninyo ang maghari. Amen. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Para pong mahina na. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po, na-miss ko pong tumayo dito. Ayan na naman. Kada tatayo ako dito, hindi pwedeng wala akong panyo. Kahit anong pigil po ng kalooban ko na hindi po tumulo ang luha. Subalit, ramdam na ramdam ko po ang banal na espiritu. Wala po akong magawa. Ama po ang naghahari ngayon. Sa pagtayo ko pong ito, bilang tao, hindi ko po maibabahagi ito ng buo. Dahil alam ko po na sa mga maririnig yung mga salita, marami po sa akin ang huhusga. Marami po ang pwedeng magtanong bakit ganito, bakit ganyan. Subalit alam ko po na kung dadamhin niyo po ang banal na espiritu, paglabas po natin dito sa banal na dambanang ito, ang mga salita po na maririnig niyo, magsisilbi pong inspirasyon upang maramdaman po natin na sa pagsilang po natin sa Espiritong Banal, ano na po ba yung mga nabago sa buhay natin. Muli po, palakpakan po natin ang Ama. Sino po dito yung nanonood ng Channel 2? Wala po, Channel 7. Sa dating buhay po, sa ganap na pagkatao, ang tagal ko pong namuhay sa maligdaan, sa mundo po na puno po ng pagkakasala. Yung pong nakipagrelasyon ako sa hindi tamang panahon. Na kahit po anong gawin ng mga magulang ko, kinukulong nila ako, closed door meeting, dahil po kamunduhan, pagkatao ang naghahari po sa akin. Wala po silang magawa. Lagi po akong tumatakas. Talagang sinunod ko po ang sa tingin ko ay makakapagpaligaya sa akin. Saksi po yung mga kamag-anak ko. Siguro po, alam ko po na hindi nila kagustuhan yon. Subalit, dahil mahal nila ako, yung pong pagtanggap at pag-unawa, yun po yung pinaparamdam nila sa akin. Hindi po nila ako tinalikuran. Subalit sa kabila po nun, ramdam ko po na against po sila dun sa ganong relasyon. Dati po, kapag po nagpupunta po ako dito, may mga nagsasabi, matagal ka ng kasal, may anak ka na, guilty po ako, hindi po ako makasagot kasi sa totoo lang, hindi ko naman pwedeng angkinin. Kasi hindi pa po kami kasal dahil hindi kami mag-asawa. Paano po nga naman ako magkakaanak kung wala po akong asawa? So lahat po yun nagsising in ngayon sa akin. Hanggang sa nagkaroon po ako ng karamdaman, nagpunta po ako dito. Doon po unti-unti ko pong nararamdaman sa patnubay po ng mahal na Apo Kunching. Lagi po kami nag-chat sa Facebook. Yung pong mga alagad na isinusugo niya sa akin na nakaka-chat ko rin po through Facebook, sa mga text, sa mga tawag po. Nagsilbi po silang inspirasyon. Sa totoo lang po sa relasyon po na yun, wala pong away, wala pong as in, kung tutuusin ko, maliban lang po dun sa isang bagay na alam kong masama sa mata ng ama, na hindi marapat, maliban po doon, wala pong naging problema. Sabi ko nga, kung sigurong ito yung niluloob ng ama, sige, sa tamang panahon, mabubuksan ako. Pero kapag po talaga hindi takda, kahit po anong gawin ko at hindi ko pa po natatanggap ang banal na espiritu, bilang tao po, hindi po ako makakapagbago na ako mag-isa lang. Salamat po na nakatungo po ako sa dambanang ito na unti-unti pong nabubuksan. Dati po, before po ako magpunta dito, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-apply. Dati po akong OFW. Umuwi lang po ako last year. Tapos this January, nag-try po uli ako na mag-apply, magpasa po ng mga requirements para po makabalik doon.
alam ko po sa sarili ko na qualified naman po ako at saka galing na po ako doon. Subalit sa kaloob po siguro ng Ama, itinakda niya sa akin na, anak, stop muna kasi may gagampanin ka pa dito. Hindi pa ito yung tamang panahon para ibigay ko sa'yo. So, at first, na-reject po. Nagtataka po yung boss ko bakit nare-reject yung mga applications ko. So, nag-try na naman po uli ako. Tapos, ang sabi po ni Apo, nagpupunta na po ako ngayon na, nung pong nagpasa po ako ng requirements na yon, nagpupunta na po ako dito. Tapos, nagpa-bless po ako, pinabless ko po yung passport ko. Ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, ang kinin mo, sabi niya sa akin, na sa takdang panahon, ipagkakalob sa'yo ng Ama kung ano yung hinihiling mo. Tumawag po yung boss ko, and then sabi niya, failed na naman. Sabi ko, nagkaroon po ako ng doubt. Sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, sa tingin ko po sa tingin ko lang po na isinusuko ko naman sa Ama kung ano yung hinihiling ko at tinatry ko sa sarili ko na makasunod po kung ano yung kagustuhan niya. Bakit ganun? Failed na naman. So hanggang nagkaroon po ng problema, hanggang sa yung pong parang nagising na lang po ako isang araw na wala naman po kaming problema na bakit kailangan na tapusin kung ano man po yung relasyon na yon. So, ang sakit-sakit po kasi mahal mo yung tao, alam mo mahal ka niya, pero dahil hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Ama, kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong tumupad. Dahil masaya po ako, pero yung tinatawag po nilang inner peace, yung inner happiness, hindi ko po yun matagpuan. Nakikita ko yung mga taong against sa ganong relationship namin. Pero lumalaban po ako kasi nakikita ko naman po na lumalaban siya. So, kaloob ng Ama, inangkin ko po yun na, anak, tama na muna. Napapagod ka lang, napapagod lang siya. May mga nasasaktan lang kayo. So, nag-decide po ako nung umuwi. Pero ang hiniling ko po sa Ama, pagtibayin mo ako dahil sa ganang pagkatao po, hindi po madali kung ano po yung gagawin ko. Patnubayan niyo po ako sa mga desisyong gagawin ko. May mga isinugo siyang alagad na araw-araw napapadala po sa akin ng mensahe, nakaka-chat ko po para magsilbing inspirasyon po sa akin. Kung wala po sila, kung wala po ang patnubay ng banal na spirito sa katauhan ni Apo Kunching, hindi ko po makakayanan kung ano man po yung mga pinagdaanan ko na yon. So, umuwi na po ako sa amin. Tapos, sabi ko, Ama, siguro po ngayon na unti-unting itinatama ko kung ano man yung pagkakamali ko. Siguro naman po hindi na po malabis na humiling ako para sa sarili ko. Kung iluloob mo po uli na makaalis po ako, siguro doon sa pag-alis ko matatama ko kung ano yung mga kailangan kong itama sa buhay ko. Kung papayagan niyo po akong umalis, siguro po yung pagpunta ko doon, gamitin niyo po ako bilang tao, bilang puspusin niyo po ako ng espiritu niyo na yung mga dadatnan ko doon na sa pupuntahan ko, maakay ko po sila sa ganitong gawain na kung paano po ako nagkakaroon po ng kapayapaan. Gusto ko po na ma-share ko po sa kanila kung ano po yung nararamdamang saya kapag nandito po ako. Sabi kong ganun sa kanya. So again, nagpasa na naman po ako ng requirements. Nung pong nagpasa po ako na yon, bigla lang po akong pinapunta ng boss ko. O sige, mag-take ka ng video na kumakanta ka. From Malate, nag-travel po ako papuntang Las Piñas. Sobrang pagod, ang init po. Nung pagdating ko po doon, ang sabi sa akin, o sige, take tayo ng video. Wala po akong practice, wala po akong dalang damit, wala po akong dalang sapatos. As in, wala. Ang dala ko lang po yung sarili ko, yung cellphone ko. So, ang sabi ko po, Ama, kayo na po ang bahala. Maghari po kung ano po yung kalooban ninyo sa akin. So, habang naghihintay po, lagi lang po ako sa kwarto. Nagte-text po ako kay Apo. Nagte-text po ako kay Maribeth, kay Mami Mirna. Kung sino po yung mga inaasahan ko na magpapalakas po ng loob sa akin. Lagi po ako nagpapadala ng message. So, nung po tumawag sa akin yung boss ko, after a long na 1 week po ng paghihintay, ang sabi niya sa akin, fail. Sabi niya, nagkulong po ako sa kwarto. Ama, patawad po. Kung sa ilang pagkakataon na lagi po ako nagkakaroon ng pagdududa
opo, sinasabi ko na, Ama, maghari ang kalooban mo. Pero bilang tao po na hindi pa pupuspos, kahit anong pilit ko po, nakakaramdam pa rin po ako ng alinlangan. Sabi ko nga po sa Ama, Ama, hindi na po ako magsisinungaling sa iyo dahil lagi po tinuturan po ng mahal na Apo Kunching na sa Ama walang malilihim. Kahit po ibuka ng bibig ko na sabihin kong, Ama, nagtitiwala ako sa iyo, nananalig ako sa iyo. Kung ang puso ko po puno po ng pagdududa, alam ko po na alam ng Ama kung ano po yung nasa puso at kaisipan ko. So sabi ko po, Ama, sabi ko, bakit ganun? Pinipilit ko na tumupad sa kung ano yung nais mo, sa kung ano yung tama. Bakit? Ito na lang yung hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin. Ito yung chance na hinihintay ko para mabuo ko kung ano yung nawala sa sarili ko, makapagsimula uli ako. Bakit parang nagiging mailap pa? Ang dami ko pong tanong. Lagi lang po ako sa kwarto, wala po akong gustong makausap. Pag pumupunta po kami dito, nandun lang po ako, pumupunta po ako, pero nandun po yung doubt, nandun po yung hindi ko po maipaliwanag. Pero lagi po akong nagdadasal sa kanya na, Ama, wag mo akong pabayaan. Tuluyang maagaw. Ayoko nang bumalik sa dating buhay ko. Sabi ko dahil masaya na ako kung ano yung nararamdaman ko ngayon. So, sabi ko, siguro hindi talaga niya kaloob. Bigla po tumawag yung boss ko. Ang sabi niya sa akin, so failed na po, hindi na po ako nangulit. Pero nandun po yung hawak ko na nagdasal po ako ng nagdasal, dinasal ko po yung sa chaplet ng Divine Mercy na sabi ko, Ama, sabi ko, naniniwala ako sa'yo, naniniwala ako sa'yo. Talagang pinapanindigan ko po na sa huling pagkakataon na gagawa siya ng paraan, alam kong mahiwaga siya. So tumawag po yung boss ko, ang sabi niya sa akin, congrats, pumasa na yung application mo. Sabi ko, di ba bumagsak na? Sabi ko, after 1 week, hindi po yun usually nangyayari. Kapag po sinabi sa ibang bansa na bagsak po yun, wala na pong chance. Or magre-retake ka po, mag-a-apply ka po uli. Pero sabi ko, ayoko na nung bumagsak ako. Pero sabi ko, kaloob ng Ama, alam kong kikilos siya. Hindi ko po alam kung anong hiwaga ang ginawa niya. Basta tumawag po yung boss ko. Ang sabi niya sa akin, you pass. Sabi niya, congratulations, sabi niya. So, tuwang-tuwa po ako. Umiyak po ako ng umiyak. Sabi ko, Ama, sabi ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo, subalit binibiyayaan mo ako. Nagdududa ako sa iyo, nandun yung hinanakit ko na nagsasabi ako sa iyo, pero sabi ko, pinaparamdam mo pa rin sa akin na sa mahiwagang paraan kumikilos ka sa buhay ko na ako mismo hindi ko maipaliwanag kung paano mo ginagawa. So, sabi po niya sa akin, mag-pass ka ng 2x2 picture para sa application mo ng visa. The usual po, ang application po ng visa namin is 10 to 15 days. Salamat po sa Ama, purihin po siya. After 3 days ng application po ng visa ko, tumawag po yung boss ko. Ang sabi niya, eto na yung visa number mo. So sabi niya po sa akin, nung huling punta ko po, niyakap ko po ang mahal na Apo. Lagi po na kapag nagpupunta po ako dito, ang sinasabi niya lang sa akin, anak, magtibay ka, magtiwala ka at angkinin mo sa takdang panahon. Ibibigay ng Ama kung anong marapat. Bilang pasasalamat po at pagkilala sa Ama, sabi ko rin po sa kanya, Ama, sa takdang panahon, tatayo ako sa harap ng dambana mo upang mapatutuhanan kung paano kakahiwagang kumikilos sa buhay ko. Ito po yun. Hindi po ako tatayo dito kung hindi ko po nararamdaman ang banal na espiritu. Sino po ako? Tao po ako na may pride na sasabihin ko na nahihiya ako. Sino ba yung taong alam niyang may ginagawa siyang hindi matuwid pero tatayo dito? Subalit, bunsod po ito ng banal na espiritu at ito po yung ipinangako ko sa Ama. Siguro po, hindi ko po alam kung ako po yung una na tumayo dito at nag-confess po sa inyong lahat. Wala pong sinasabi ang mahal ng Apo. Subalit, dahil ramdam ko po na ang pagbabahagi ko kung ito magsisilbing inspirasyon po sa mga taong nandito po katulad ko sa ganitong sitwasyon. Hindi po natin sila dapat husgahan dahil wala naman pong tao na
nagnanasa o ang gustong mabuhay sa mali, di po ba? Lahat po tayo ang gusto natin, yung tama, yung matuwid. So, hindi po ako nahihiya paglabas ko po dyan dahil alam ko po na yung pagtayo ko dito, pagpapatunay na mahal ako ng Ama, na kahit ganun po yung nangyari na sumuway po ako sa Kanya, alam ko po na hindi niya po ako pinabayaan hanggang hawak-hawak niya po ako. So, hinihiling ko rin po na bukas po pupunta po ako ng POEA para makuha ko na po yung documents na lang po na hinihintay ko para ma-schedule po yung flight ko. Hihingi ko po ang pagdarasal nyo na sana po maaprobahan po yon dahil para po makaalis na po ako. Sa pag-alis ko po, sana po may magampanan din po ako na kung paano po na gamitin ako ng Ama, patnubayan ako ng Banal na Espiritu na kahit isa man lang po sa mga makakasama ko doon, may maakay po ako sa banal na gawain ito. At yung pong dun sa tao na nakarelasyon ko, sabi ko sa kanya, magkikita at magkikita tayo, magsasama at magsasama tayo. Wala tayong pinag-awayan. Sa totoo po, sabi niya, try namin i-work out yung relationship namin. Pero ito po ang iniwan kong salita sa kanya. Ayusin natin kung anong relasyon na gusto ng Ama na mabuo natin. Yung relasyon na mag-uugnay sa kanya, sa'yo, sa akin, na maitama kung ano man yung mali. Pumunta ka sa dambana. Sabi ko po sa kanya, namimiss ka na ni Divine Mercy kasi lagi ko po siyang kasamang magpupunta. Namimiss ka na ni Divine Mercy. Sabi ko, sa kanya ka humugot ng lakas. Sabi ko gano'n. Kasi ako, sa kanya ako humuhugot ng lakas. Mahiwaga ang Ama. Kung ano ang nais niya, kung ipagkaloob niya na talagang kami, kung hindi, siya lang po ang nakakaalam. Kaya sabi ko nga po, Ama, isinusuko ko ng buong buo ang sarili ko, ang pamilya ko, kung ano man po ang marapat. Kayo po ang maghari. Ayoko na pong muling mawalay po sa inyo dahil nasasaktan man po ako bilang tao, subalit ang puso ko po napupuno po ng saya at alam ko po na yung mga pinagdadaanan ko, malalagpasan po namin. Sa mga kamag-anak ko po na umunawa, umintindi, maraming salamat po. Sana po hanggang uli, wag po silang bibitiw dahil alam ko po na patuloy na, dahil tao po ako, patuloy po akong makakagawa ng hindi maganda, subalit dahil po nandyan po kayo, sa inyo rin po ako kukuha ng lakas pangalawa sa Ama. Sa mahal na Apo Conching, maraming salamat po sa mga tao isinusugo niya na nagsisilbing inspirasyon po sa akin at sa lahat po ng mga naririto. Maraming salamat po. Kung bukas po, makukuha ko po yon at magkaroon po ako ng schedule. Inihiling ko po sa Ama na bago po ako makaalis, dahil ang sabi ko nga po kahit nakasakay na ako ng eroplano, hindi ko po pwedeng sabihin na aalis na ako. Kung hindi po yun kaloob ng Ama, gagawa po siya ng paraan. Amen po ba? Pero kahit ano pong balakid, kung kaloob naman po niya, kahit ano po yan, makakarating po ako kung saan niya po ako gustong dalhin. Amen po ba yun? Sa mga tao po na nandito, maraming salamat po. Naway, magsilbi pong inspirasyon ng bawat isa sa atin sa mga may sakit. Kapit lang po. Sa mga katulad ko na naligaw, balik lang po. Nandyan po ang Ama, nandyan po si Apo Conching, nandyan po ang mga alagad. Lahat po ng mga taong nakakasalamuha po natin dito, reflection lang po natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo lang, ako lang ang mahal ng Ama. Lahat po tayo, mahal po tayo ng Ama. So sana po, mas dumami pa po ang mabuksan, ang makadama, at nang magkaroon po ng inner peace, tsaka po ng inner happiness. Alam ko po, paglabas ko po ng banal na dambanang ito, marami pong tinik na nabunot sa dibdib ko dahil alam ko po na naisiwalat ko kung ano po yung marapat para sa Ama. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito at mahal po tayo ng Ama. Maraming salamat.
Mapalad ka, mahal na kapatid. Patuloy kang umasa, manalig, may magagawa siya. At lagi natin tatandaan, may bukas pa. Maraming salamat po sa lahat.